Well, this whole thing about the judges rejecting my proposal, that never happened. All that happened was that there were two activist victims representatives by the names of Joel Butian and Christina Conti, who made all sorts of assertions in the press that I had asked to restrict victims' participation in the process by limiting the ID documents that could be used. That never happened. All I was doing was I was relying on what the Philippines social security system requires for ID to be verified in the Philippines. What they don't tell you is that they were not accepted at this present moment in time to be representatives of the victims, rather the OPCV, which is the unit which is dedicated to representing victims at the ICC. So this is not a question of the judges rejecting something that the defense asked for. This is a response that the defense made to the VPRS, which is the internal court unit which is responsible for assessing victims' applications. That's all we did. We made observations. We didn't make a request which was rejected. That's a big lie. Yeah. So do you think the ICC sets dangerous precedent by relaxing documentary requirements, particularly in highly politicized cases like this? Once again, this whole issue of it being a dangerous precedent is not something that we created. It's something that's in the minds of Joel Butian and others. Thank you, Attorney. And lastly, Attorney, what is your message to the Filipino people closely watching the process unfold? Respect the judicial process, respect the judges, and respect former President Duterte's right to a fair trial. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Attorney, can I ask another one? Sir, may we ask if you have already applied for PRRD's interim release? Once again, I'm not going to comment on the chronology of that request. There will be a request for interim release in due course, but as I said many times before, certain conditions have to be ripe for that interim release to take place. And it's the judges who ultimately decided. Sir, do you think that our former president will be brought back to the Philippines before the confirmation of charges on September 23rd? I certainly hope so. In fact, I can't understand why he is here. He's a Filipino citizen. Yeah. There's a Filipino president in that country who threw a Filipino citizen over here to be tried. Why isn't he in the Philippines? Why isn't he being tried in the Philippines? Why is there not a Filipino judge who is trying him? Yeah, exactly, sir. Because that's the sentiment of a lot, if not most, of the Filipinos, that he is illegally detained here and that our judicial system is fully functioning well. So we don't understand why the ICC actually took cognizance of what's happening right now. Yes, I fully sympathize with that sentiment entirely. Thank you. Sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Have a great day. We're still hoping, sir, that the President Rodrigo Duterte Yung will... mic ton. The mic? Yeah. Sorry, sir. Yeah. Can I get Oh, you want your thing back? Sorry, sir. Thank you, sir. Thank so you, much. attorney. Bye. Thank you so We're ready for much. you, attorney. Yes, sir. Naglibot ako balhibog gang. Gang, naglibot ako balhibog. Sila yung mga another team. Yes, mga kapartners, yun po ang update ngayon na tungkol po sa mga legal matters. Nakausap natin si Attorney Kaufman sapagkat bumisita siya ngayong oras na ito sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So mula dito sa The Hague, Netherlands, ito si Anton Cero, inyong Global Citizen Correspondent, SMNI News. Kinakailangan yung warrant of arrest na yon ibigay mo doon sa lokal na hukuman ng bansa kung saan naroon yung gusto mong iparesto. At ipadaan mo doon sa tinatawag na competent judicial authority. In any event, this honorable court has on multiple occasions decided cases that have become moot. In fact, in the case of Toyoto versus Ramos, GR number L69270, October 15 of 1985, this honorable court ruled on the petition for habeas corpus despite the subject's release. If a ruling was deemed necessary, then even with the subjects no longer in custody, there is even stronger reason for this honorable court to rule now, given former President Duterte's continued illegal detention. 18. In the matter of the petition for writ of habeas corpus, Data versus De Lima, on September 8, 2020, this honorable court held that it is not precluded from deciding cases otherwise moot if first there is a grave violation
of the Constitution. Second, the exceptional character of the situation and the paramount public interest are involved. Third, when the constitutional issue raised requires formulation of controlling principles to guide the bench, the bar, and the public. And fourth, the case is capable of repetition yet evading review. 19. All such conditions for this honorable court's exercise of judicial power are present. The respondents have committed grave violations of the Constitution, including the denial of former President Duterte's right to due process of law under Article 3, Section 1, the violation of separation of powers and appropriating judicial power for themselves in contravention of Article 8. All such conditions for this honorable court's exercise of judicial power are present. The respondents committed grave violations of the Constitution, including the denial of former president's right due process of law under Article 3, Section 1, the violation of separation of powers by appropriating judicial power for themselves in contravention of Article 8, Section 1, the failure to comply with its prime duty to serve and protect Filipinos under Article 2, Section 4, and the failure to comply with the duty to place paramount consideration on national sovereignty and national interest in dealings with foreign bodies under Article 2, Section 7. 20. This case obviously involves a highly exceptional situation and paramount public interest, not only because it involves a beloved former president of the Republic of the Philippines, but also because of the serious implications on our country's sovereignty and even on ordinary Filipino citizens. For instance, those who are subject of an international criminal police organization or Interpol Red Notice. 21. The constitutional issues raised definitely requires formulation of controlling principles to guide the bench, the bar, and the public. So, muna dyan. Ang sinasabi po namin, dahil nga sabi nilang mutin academic at sinasabi namin hindi. Kahit ipagpalagay na mutin academic, sabi po namin, kailangan pa rin ang hukuman ay magbigay ng desisyon dito upang magkaroon ng mga ruling na mapapakinabangan ng lahat. Sapagkat meron pong mga desisyon ng Korte Suprema na kahit na moot and academic na, di ba, na-release na, hindi na nakakulong, dinidismiss na. Sabi ng Korte, hindi. Merong mga exceptions to the rule. Like for instance, kung itong isyong ito ay grave violation of the Constitution, isang lantarang paglabag sa salingang batas ang issue. Pangalawa, ang sabi ng Korte Suprema, kung ang issue rito ay tumatawag o pumapasok sa tinatawag na public interest. At talaga naman may public interest dito dahil ang pinag-uusapan dito isang Pilipinong isinuko mo, iniresto mo na nga illegal, kinidnap mo pa, pinakulong mo pa sa ibang bansa. At sabi ng Korte, pangatlo, kailangan daw merong mga prinsipyo na ilalabas ang Korte Suprema para maging giya at hindi na maulit ang mga ganito. Lalong-lalo na itong ginawa sa Pangulong Duterte ay maaaring maulit na muli at ito'y makakatakas na naman sa judicial scrutiny kasi pero mo, di-dismiss kasi mutin academic na o ginantipalaan mo na pagkatapos wala ka pang magawa ay hindi po pwede yun. Kaya sabi namin
sa mga binigay na exception ng Korte Suprema ay makikita na pasok ang kaso ng Pangulong Duterte. Yung Salamat. last 2 paragraphs mo. Yes. We can go 23, 24, attorney. In this case, or pagpatuloy ko po attorney ang 21 natin. Okay. The constitutional issues raised definitely requires formulation of controlling principles to guide the bench, the bar, and the public concerning the observation of due process in the implementation of a warrant of arrest from the ICC or other foreign bodies where the Philippines has no treaty obligation to arrest and surrender the accused, as admitted by the DOJ spokesperson Clavano in the same accused on the same DZBB interview. Ito po ay bago para sa ating lahat. Ito po ay novel, kumbaga, para sa ating lahat. Just from the reaction of even the experts ng ICC, pati sila nangangapa. And they even said that this is uncharted. 22, this honorable court must step in to provide guidance because the DOJ's oppressive procedure is certainly inconsistent with the fundamental tenets of our Constitution. As discussed above, this honorable court's intervention is even made more necessary because of the belief of the DOJ through ASEC Clavano that in the end of the day, ang magsasabi talaga ng tamang interpretation ay yung mga prosecutors sa ICC dahil hindi naman po ang nagbuo or tayo ang nagbuo ng rules na ito. 23. This case is certainly capable of repetition yet evading review. In fact, in her press briefing this morning, March 14, 2025, the Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro announced that the Philippine government will also cooperate with Interpol for the arrest of Senator Ronald Bato de la Rosa once his ICC warrant of arrest is endorsed. Last one, 24, this honorable court's intervention and relief is therefore as urgent and necessary now that it was when the V. Duterte petition was filed, whether or not the petitions are moot. Yan ang sinasabi natin kanina na kailangan talagang magkaroon ng mga rulings, mga deklarasyon ng Korte Suprema upang maging maliwanag ang gagawin ng isang gobyerno kaugnay sa mga ganitong kalakaran kung saan ang isang mamamayan ay dinidemanda sa dayuang tribunal o tribunal. At sinasabi po natin doon, lalong-lalo pa nga, na this involves yung tinatawag na paghihiwalay ng mga sangay, separation ng branches of government. Kasi kung matatandaan po ninyo, doon sa Section 59 o Article 59 ng Rome Statute, sinasabi doon na kung meron kayong aarestuhin at meron silang warrant of arrest na in-issue, kinakailangan yung warrant of arrest na yon ibigay mo doon sa lokal na hukuman ng bansa kung saan naroon yung gusto mong ipa-aresto. At ipadaan mo doon sa tinatawag na competent judicial authority. At ito'y napakalaga, sabi namin sa petisyon, sapagkat itong executive, yung Department of Justice, inagaw na ang kapangyarihan ng hukuman. At sila sila daw yung judicial competent authority. Biro niyo yun, nangagaw na sila ng isang sangay, sila ay nasa executive. Napakaliwanag ng hukuman, or rather ng saligang batas, ng kapangyarihan ng hukuman ay sa kanila lang ibinibigay to determine whether an act of an official or an institution or an instrumentality or a government is illegal or not. Sila lang yun.
Sila ang hukuman, hindi ang itong DOJ, sila lang yung tinatawag na prosecutorial, sila lang ang uusig. Hindi sila ang hatol. Eh biro mo, sila na ang umuusig, sila pa nag-aresto, sila pa hatol. Eh anong ibig sabihin kangaroo court? Eh, hindi ubre yan. Yan po ang sabi namin sa petisyon. Muling pinabulaanan ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang pahayag ng Department of Justice kaugnay sa iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Panelo, malinaw ang nakasaad sa batas. Hindi DOJ ang tinutukoy na competent judicial authority ng Rome Statute. Alam po ninyo, ito yung sinasabi ko. Mga nag-aral sa abogasiya at naging abogado at sinisira nila ang kanilang mga integridad. Pambabata pa. Sapagat yung mga opinion nila ay nakukulayan, namamantsahan ng kanilang pangkasalukuyang trabaho sa gobyerno. Dahil ang gobyerno, yan ang posisyon, kailangan sundin nila. O kaya naman, dahil takot sila, wala silang mga sariling paninindigan. Ani Panelo, malinaw ang itinakda ng Article 59 ng Rome Statute. Bago pa mandalhin ang isang akusado sa ICC, kinakailangang dumaan muna ang kaso sa isang lokal na hukuman sa ilalim ng jurisdiksyon ng sarili nitong bansa. At hindi ito opsyonal, ito ay isang rekisitong legal. Unang-una, pag sinabi mong competent judicial authority, judicial, kaya nga judicial, the judiciary, ibig sabihin sa hukuman. At pag sinabi mong hukuman in relation dito sa ating bansa, titingnan mo ano ba ang hukuman? Sino ba may kapangyarihan? Ano bang binibigay ng kapangyarihan sa hukuman? Ayon kay Panelo, ang batayan ng otoridad ay malinaw din sa ating saligang batas. Tanging ang Korte Suprema at ang mga sakop nitong mga lokal na hukuman ang may kapangyarihang maglitis sa sinumang akusado bago ito dalhin sa alinmang pandaigdigang hukuman gaya ng ICC. Sa kabilang banda, ang Department of Justice ay bahagi ng sangay ehekutibo ng pamahalaan at hindi saklaw ng hudikaturang nagbibigay ng judicial authority. Dahil dito, tila salungat at labag sa batayang prinsipyo ng batas ang posisyon ng DOJ. Para kay Panelo, hindi basta interpretasyon ang usapin. Ito ay usapin ng soberanya, ng tamang aplikasyon ng batas at ng integridad ng sistemang hudisyal ng bansa. Pero meron tayong sariling batas. Isinuko natin sa daywa. Meron tayong sariling batas na hindi tayo marunong umintindi ng batas natin, hindi natin pinatutupad. Habang patuloy ang pagtatalo sa interpretasyon ng Rome Statute at kung sino nga ba ang may kapangyarihang humawak ng mga ganitong kaso, nananatiling mahalaga ang pagsunod sa batas, malinaw na proseso at tamang representasyon ng mga institusyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña. Nila na bumaba daw ang crime rate. Oo ba yan, sir? Karumal-dumal pa yung nangyari sa businessman na si Anson Ke. Nagbayad na ng ransom, pinatay pa rin ng mga suspect. Regardless of what figures are you going to show to the public, what is the most important to know is the public perception. How does the public feel as far as safety and security is concerned? So, you go down to the streets, tanungin mo mga tao, if they feel safe right now with the current situation, then they will give you the direct answer. Mahirap yung puro figures, pero ang mga tao ay natatakot. Di ba? So, dapat, punta mo yung mga tao, tanungin mo, do they feel safe? So, if safe, then okay, it's good. So, figures won't matter if still the people are feeling threatened with the crimes happening in the community. So ano masasabi mo na in this current administration, binigyan po ng safety passes ang mga kalaban ng gobyerno, NPA, MIMN, yung mga nagkasala sa taong bayan, na guilty po sa mga maraming pagpatay? Well, ang masasabi ko dyan is you will reap what you sow. Kung ngayon pinagbigyan mo yan ngayon, yung mga tao na yan, yung mga grupo na yan na alam mong mga enemies of the state, then talagang kakainin ka niyan.
hintayin mo, darating ang araw, baka aabot sa punto ng strategic stalemate pag gano'n na sila kalakas, no? Without us knowing, slowly nagbe-build up sila ng pwersa. Mapapansin mo ngayon, meron ng mga ginagawa sila mga atrocities. So dapat we must be careful. The government should be careful in dealing with these people because whose history will tell us that these people are users, these people are deceivers, and these people ay walang ibang nasa laman ng utak nito at sa kanilang puso kung paano kunin, paano agawin ang poder ng gobyerno. Yan lang naman talaga ang kailang pinaka-objective. Last na lang, sir. Nasayang po ba ang insurgency efforts ng ninyo with the former administration? Saan nangyayari po ngayon, sir, sa pamahalaan? Well, kung makita mo, meron ng mga ambush na nangyari, meron ng encounters with the NPA. During our time, pawala na yan eh. O nawala na yan. Dahil ilan na lang yun, parang 4 or 7 na lang na weekend guerrilla fronts ang natitira. Pero ngayon, parang nagkakaroon sila ng build up. Nag-build up sila. So talaga, nasasayang talaga yung ating ginawa noon ng pamahalaang Duterte. The other camp described the present administration or the present state of the country under this administration as itim. Now, kung merong kulay na i-describe yung present admin with regard to our present conditions, kung meron man po, ano po yun? Papunta na po sa paputi. Konting kula na lang, medyo maputi na. Hindi pa lang po, hindi perfectly white, katulad ng aking sinabi, pero dun po patungo ang kasalukuyang administrasyon. At dito po nagtatapos ang ating briefing ngayong araw. Kung titignan mo yung sentimiento ng bayan natin, mga kababayan natin, sinusukan na talaga yung korupsyon. Halos 3 taon na ang nakalipas. Magmula nang maupo bilang Pangulo ng Bansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nangangalhati pa lang ito sa kanyang termino, ngunit isinisigaw na ng milyon-milyong Pilipino ang kanilang sentimento, ang pagbaba ni Marcos Jr. sa pwesto. Kaliwat kanan na rin ang mga ginagawang kilos protesta, hindi lang sa Luzon, Visayas at Mindanao, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Sigaw ng mga Pilipino, palitan ang kasalukuyang namumuno dahil sa talamak na korupsyon na ginagawa ng mga politiko. Sa panayam ng SMNI News sa dating kalihim ng Department of National Defense at ngayon senatorial candidate na si Norberto Gonzales, sinabi niya na marami sa ating mga kababayan hindi natitikman ang mga benepisyo mula sa gobyerno dahil anya sa matinding korupsyon ng mga politiko. Kailangan iboto niya ako kasi kami ang gumagawa ng listahan kung sino makakatanggap. Alam mo, marami sa kababayan natin yung hindi nakakatanggap ng mga benepisyo na ganyan. Ang basihan ng pagtanggap ng benepisyo na nanggagaling sa gobyerno natin. Kaya mas marami na anya ngayon ang mga Pilipinong hindi nababayaran ng pera at ayaw na rin nila ng korupsyon. Dagdag pa ni Gonzales, hindi na raw katakataka na marami sa ating mga kababayan ang lumalabas para magsagawa ng mga kilos protesta. Nahihinog na yan sa pag-iisip at pakiramdam ng mga marami nating mga kababayan. Kaya pag nagkaroon ng isang pagkilos para palitan yung mga nakikita nilang mga maling pamumulitika, marami sasali sa mga kababayan natin. Marami sasali dyan. Pero para kay Gonzales, hindi anya sapat ang sigaw ng mga tao kung walang leader na tatayo para sa kanilang mga ipinaglalaban. Pero naghahanap ng mga leader ang taong bayan natin. Kaya maganda kung may nasasabi ka na-encounter mo sa mga interview na may mga ilang mga political leaders na gusto nang kumampi sa kagustuhan ng mamamayan na wala ng korupsyon. Maganda yan sa darating na panahon. Kaya naman kung papalaring na manalo at mailuklok sa Senado, ipinangako ni Gonzales na kabilang siya sa mga senador ng PDP laban na magtataguyod ng zero corruption kagaya ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Sa huli nilinaw ni Gonzales na hindi magiging madali na bogin ang matagal ng sistema ng korupsyon sa bansa. Pero sa tulong anya ng mga Pilipinong namulat na sa katotohanan, mga Pilipinong nagnanais ng tunay na pagbabago, magiging magaan na lang anya para sa kanila na linisin ang gobyerno. Para sa Diyos sa Pilipinas. 4 na linggo na lang at muling pipili ang mga Pilipino ng mga lider na mamumuno sa bansa.
Para sa isang party list, ang laban sa darating na halalan ay hindi lamang simpleng tagisan ng mga partido o mismong mga politiko dahil ang totoo, isa raw itong showdown sa pagitan ng Team Duterte at Team Marcos Jr. Ayon sa Ako-OFW Party List, mahalaga ang pagboto ng direkta sa mga senatorial candidate ng PDP laban upang tiyakin ang suporta at proteksyon sa mga Duterte, lalo na kay Vice President Sara Duterte na ngayon ay sinasabing target umano ng impeachment. Alam naman natin sa House and the Senate, number games. So the more kaalyado natin sa Senate, medyo bumababa yung ating pangamba na baka nga mapagkaisahan ng ating Vice President. We don't want her to be impeached. She was voted by 32 million voters. To protect our Vice President, kung mahal nyo talaga si VP Sara, let's vote straight. Dagdag pa ng Ako-OFW, ang pagboto sa mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay tanging paraan upang maibigay ang hustisya para sa kanya. Ito'y kasunod ng paniniwala nilang iligal ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte at ang umano'y pagtalikod ng Administrasyong Marcos Jr. sa dating leader sa harap ng International Criminal Court. Para magkaroon ng kabuluhan ang legacy ni Tatay Digong, itong straight PDP laban candidates, ito ang makakapagbigay ng hustisya sa kung anong nangyayari. If you want justice for our president, there is no other way to do it except to vote straight PDP laban candidates. Ayon pa sa Ako-OFW, hindi lamang solid ang paninindigan ng PDP laban slate, kundi taglay rin naman ito ang kakayahan at kwalipikasyong kinakailangan upang epektibong magsilbi sa Senado. Binubuo ito ng mga batikang abogado tulad ni Attorney Jimmy Bondo, Attorney Raul Lambino, Attorney JV Hinlo, Attorney Vic Rodriguez at Congressman Rodante Marcoleta. Meron din itong mga re-electionist na may napatunayan na sa larangan ng lehislatura, sina Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Christopher Bongo. Malaki rin daw ang maiambag ng mga personalidad tulad ni Philip Salvador at Dr. Richard Mata sa kampanya ng PDP laban. Hindi rin mawawala sa listahan ang matalik na kaibigan ni dating Pangulong Duterte, si Pastor Apollo C. Quiboloy, na resibo ang natatangi niyang pamumuno sa The Kingdom of Jesus Christ. Kilala ang buting pastor sa kanyang mga proyektong nakatutulong sa milyong-milyong Pilipino tulad ng libreng edukasyon para sa kabataan, pangangalaga sa kalikasan gaya ng Glory Mountain at ang malawakang tree planting activities nito. Gayon din ang walang tigil niyang pagtulong sa napakaraming Pilipino para magkaroon sila ng maayos at masaganang pamumuhay. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si J.